منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم أيضا في كتابه والزاد والمعاد: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ang lahat tayo magsimula sa pagdakila at pagsambit sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang ngalan tayo dito nagsisimula. Tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad ang mga pagpapalan ni Allah sa kanyang katayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsisunod sa kanya at magsisisunod pa hanggang sa huling araw. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad at sinabi din ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zad wal Ma'ad, ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, at ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Propeta Muhammad ang pagpapalan ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsisunod sa kanya hanggang sa huling araw. Pinakamalalang bagay nagmula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay ihulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay nasa paksa pa rin ng ating pagtalakay sa Ramadan series, ika nga ni Direk, no? Tayo po ay nasa paksa na ng Salatul Tarawih, no? Ito po ang pangalawang bahagi ng pagtalakay natin sa Salatul Tarawih. Noong nakaraan, tayo ay pumasok sa pambabatas ng Salatul Tarawih at tinalakay natin kung bakit ito tinawag na Salatul Tarawih. Tinalakay natin na ito ay hindi kaiba sa kadarasan na Qiyamul Layl. Ginawa lang itong maaga, no? Sabi natin dahil ito ay maslaha sa ikabubuti ng marami, no? Kaya ito ay ginagawa ng maaga. Ito ay kalaunan, tinawag na Salatul Tarawih. Tayo ay nalagot doon sa nakaraan na sinabi natin patungkol doon sa pambabatas ng Salatul Tarawih sa mga kababaihan kung sila ay magtungo ng masjid, no? Tinalakay natin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum al-masjida wa buyutahunna khairul lahunna. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag ninyong pigilan ang inyong mga kababaihan na magtungo sa masjid kahit na ang kanilang tahanan na mas mainam para sa kanila. Sabi natin mayroong dalawang sahabi, no? Radiyallahu anhum, kalugdan na sila ni Allah, ay nagtalo patungkol dito na si Abi Hurairah at saka si Abdullah ibn Umar. Sabi natin si Abdullah ibn Umar ay nagsasabi na dapat pigilan ang mga kababaihan at di sila payagan magdasal sa masjid, no? Kung sila ay nais magsagawa ng Salatul Tarawih. Ngunit si Abi Hurairah ay nagsabi at inilatan niya ang katibayan na ito. Ngayon, sinabi natin na kung sila ay hindi dapat pagbawalan, no, ang mga kababaihan pagtungo sa masjid, no, ayon sa ating mga pukaha, maalam sa pambatas ng Islam, ayon sa ating mga scholar, na may mga kondisyon sa mga kababaihan bago sila bigyan ng permiso na tumungo sa masjid. Hindi ibig sabihin nung nais lang nila, punta sila, no? Na hindi na sila hihingi ng permiso o pagpayag sa kanilang mga ama o kanilang mga asawa, no? Ayon sa ating mga pukaha, umaalam sa pambatas ng Islam, na ang pagtungo ng mga kababaihan sa masjid ay may mga kondisyon na dapat matamo bago sila payagan. May mga kondisyon na dapat silang matamo bago sila ay payagan. At ito ay ang mga sumusunod. So, bago natin sila payagan, bago natin sila paalisin patungo sa masjid, kailangan matamo nila yung mga kondisyon. At ito ay ang sumusunod. Sabi natin, number 1, ang kondisyon dito ayon sa mga pukaha o maaalam sa pambatas ng Islam, sila ay dapat nakasuot ng kumpletong hijab. Sila ay nakasuot ng kumpletong hijab. Ibig sabihin, no, sila ay pupunta sa masjid na hindi lalabas ng kanilang tahanan, na umano ay pupunta sa masjid, nakalabas yung leeg, nakalabas yung dibdib, no? O kaya sabi natin na nakabakat ko yung bilay masaselang bahagi ng kanilang katawan, no? Yung iba pa, no, nakakahiyaman sabihin, lumalabas pero subhanallah nakabakat yung kanilang salumpuet, no, sa sikip ng pantalon. Hindi ito ang kumpletong hijab, no? Sabi natin kailangan sila ay natatakpan at takpan ang dapat takpan ayon sa pagmabatas ng Sharia, no? Hindi hijab ang topic natin. Alam natin maraming bagay na kondisyon para ang kasuotan ng babae ay matawag na hijab, o sabi natin ang kanilang kasuotan ay pasok sa pambabatas ng Islam. So sabi natin kailangan number 1, kumpleto yung kanilang kasuotan, no? Kailangan hindi lumalabas kung ano yung dapat lumabas sa kanila, itago yung dapat itago, no? Kailangan kumpleto yung hijab kung sila ilalabas.
Hindi yung lalabas, kala mo pupunta sa sayawan, no? O kaya pupunta sa party, wayadawillah, no? Pupunta sila sa masjid, no? Kaya kailangan dapat ang kanilang kasuotan, lalo kung lalabas sila sa bahay, ang hijab nila ay kumpleto, no? Dahil ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, di ba? Pakas'alun na min wara'ihim hijab, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tanong nyo sila sa likod ng tabing, no? Kung wala silang takip, no? Paano natin masasabi na sila ay nasa likod ng tabing? Ayun, sinabi natin hindi hijab ang ating topic. Ito ay isa lang sa mga halimbawa, no? Pangalawa, sabi natin, ang pangalawang kondisyon, sabi una, kailangan sila ay nakasuot ng kumpletong hijab. Pangalawa, sabi natin, sila dapat ay hindi naglagay ng anumang uri ng pabango. Hindi sila nag-spray, nagpahid, no? Naglagay ng anumang uri ng pabango na panghalimuyak, no? Sabi nila, sila kung gagayak, sila ay aalis, no? Sila ay magsusuot ng kumpletong hijab, hindi na kailangan maglagay ng pabango. Hindi na kailangan mag-spray o magpahid ng anumang pabango, no? Sabi nga natin, no, sa isa sa mga naiulat na hadith na, subhanallah, no, sinusumpa, no, ng mga anghel itong mga babae na to na lumabas ng kanyang tahanan at humahalimuyak. Ibig sabihin na nakakakuha ng pansin yung kanilang pabango, naaamoy ng hindi nila maharam. Wayadbillah, no? Isipin niyo na lang mga Muslima, no? Bakit ba kayo nagpapaganda? Bakit ba kayo nagpapabango? Ito ba'y para sa ibang tao o para sa inyong mga asawa? No? Dahil kayo inutusan na kayo magpaganda, no? At mag-itsurang maayos at amoy mabango para sa inyong asawa na, no? Hindi kayo magpapabango, magpapaganda para sa ibang tao. Hindi po kayo produkto na iaalok sa madla, na iaalok sa marketa para kayo ay biling kung kani-kanino, subhanallah. Kaya sabi natin, palasak ang panggagahasa, no? Ang pangmumolestya sa bayan, lalo sa mga bayan na hindi Muslim. Dahil sa hindi nila maayos na pamananamit, at isa pa yung pagpaligo nila o pagpahid o pag-spray nila ng pabango na hindi naman dapat. Subhanallah. Kaya sabi natin, kahit nakadamit, sa paningin ng makalalakihan sila ay inuhubaran. So sabi natin, una, kailangan sila ay nakadamit ng kumpletong hijab. Pangalawa, kailangan sila ay hindi maglagay, magpahid, mag-spray ng anumang pabango. Pangatlo, ang huling kondisyon ayon sa ating mga fuqaha o mga alim sa Islam, kailangan sila pinayagan ng asawa. Na kung kumpleto ang hijab, hindi nga naglagay ng pabango, pero tumakas naman, sumuot sa bintana, dumaan sa pintuan ng kusina, no? Wayadbillah. O kaya sabihin natin, dumaan sa bubong, no? Kailangan sila ay pinayagan. Pinayagan ng kanilang ama o kaya ng kanilang asawa. Kung wala ng ama, sabi natin kung sino yung waliyul amr sa bahay. Kung kanilang tiyuhin, kung kanilang halimbawa, kung nangangalaga sa kanila, ay panganay nilang kuya o kaya lolo, no? Yung mga taong nangangalaga sa kanila ay dapat pinayagan sila, no? Lalo na yung mga may asawa na, no? Kailangan sila ay pinayagan ng kanilang mga asawa, subhanallah. Dahil kung matututunan natin, no, isa sa mga asawa ng sahaba, radiyallahu anhu, paligdanawa siya ni Allah, no? Sabi natin, yung asawa niya ay pumunta sa digmaan, sa pakikipagdigma, sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos siya ay naiwan sa bahay. Humingi siya ng permiso sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil may sakit yung kanyang ama. Sino ang may sakit? Ama niya. No? Asan ang asawa niya? Nasa digmaan, umalis. No? Ngayon, humingi siya ng permiso sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na dadalawin niya yung ama niya. Anong sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya? Antayin mo yung asawa mo. Kasi alam ng Rasul na hindi siya kumuha ng permiso sa kanyang asawa. Subhanallah. Kaya nakita niyo yung mga bagay na ipinakikita sa atin o tinuturo sa atin ng mga scholar ng Islam. Kailangan tayo ay pinayagan ng ating asawa, no? Kasi imagine niyo na lang, lalo na yung may mga asawa na sa inyo, no? Na kung kamatayan niyo yung paglabas-labas ng bahay niyo at di kayo nagpaalam sa asawa niyo at alam niyo hindi ito kalulugod ng asawa niyo, subhanallah, siguro naman walang pag-aalinlangan, alam niyo kung saan kayo dadamputin. Subhanallah, no? Ay ayon sa mga scholars ng Islam, ang paglabas-labas ng tahanan ng mga kababaihan, sabi nila, dapat natin tandaan, we have to be take note, no? Na kailangan yung paglabas nila hindi nahahaluan ng mga bagay na haram, no? Wayadubila. Kasi sabi natin talagang palasak ang zina, no? Lalo sa lipunan na hindi batas ng Islam ang pinaiiral, no? Sabi natin yung iba kunyari magpapaalam sa ama, no? Pero subhanallah, lalabas sila para makipagkita sa kanilang kasintahan, wayadubila. Ito ba'y katuwaan ng Islam? Hindi po. Kaya kung kayo ay magpapaalam sa inyong ama at kayo ay nagnanais o nagpaalam kayo sa kanaisan na kayo magsasala ng tarawih
ay igalang niyo yung permiso na ibinigay sa inyo. Lalabas kayo para magsagawa ng ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Lalabas kayo para kayo magsagawa ng salatul tarawih na ang gantimpala ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama li dhanbi. Ghufira lahu ma qaddama li dhanbi. Sabi ng sugo ni Allah na sino man ang tumayo sa gabi ng Ramadan na nananampalataya o naniniwala at umaasa ng gantimpala ay patatawarin ng kanya nakalipas na kasalanan, no? Napakaganda ng gantimpala. Lalabas kayo ng gagamitin mong permiso o ruksa sa pagpapaalam sa ama mo, tapos lalabas kayo pala flirting lang yung gagawin, no? Makikipag-artihan lang sa labas, wa iyadu billah. Tandaan nyo na si Allah subhanahu wa ta'ala wa huwas sami'ul basir. Siya ang tangi nakakakita at nakakarinig sa ating mga pinaggagawa, no? Kaya katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa mga scholars ng Islam, kung gantong may mga bagay na makita ang ama, no? Sa pagpapaalam o paglabas-labas ng ating mga kababaihan, karapatan natin yun at obligasyon natin yun kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila'y bawalan, na sila'y pigilan, huwag silang payagan lumabas, no? Kaya yung mga Muslima natin, mga babaeng mananampalataya, no? Pag-ingatan nyo ang bagay na ito, no? Kung kayo ay pinayagan ng inyong ama, tandaan nyo ito ay amana, no? At huwag yung gagamitin ruksa, yung paglabas ng bahay, umano kayo ay magsasala ng tarawih, tapos lalabas kayo ay gagawa lang pala ng mga bagay na haram. Katakutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang parusa, no? Kaya ayon sa ating mga pukaha, kung ganito ang sitwasyon, no? Tayo ay merong permiso na sila ay pigilan, kahit sinabi pa sa hadith na huwag silang pagbawalan kung sila ay nais magtungo sa tahanan ni Allah. Kasi ang permiso doon, patungo sa tahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa masjid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung lalabas, hindi naman doon ang tungo, pupunta sa ibang lugar, wa iyadu billah, no? Tayo ay mayroong karapatan at obligasyon natin yun kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? At tungkulin natin yun sa kanila, no? Bilang waliyul amr, no? Tagapangalaga nila, tagapagtustos nila, no? Bilang nagbibigay silungan sa kanila, bilang isang pinuno na nagdadamit sa kanila, bilang pinuno na sa kapahintulutan ni Allah at biyaya ni Allah ay pinapakain sila. Tungkulin natin yun, no? At obligasyon nila yun na sumunod sa atin, no? Lalo yung ating mga anak. Kung sila ay gagawa ng ganitong bagay, meron tayong obligasyon at karapatan natin yun na sila ay pigilan. Naam, wa fil akhirih. Sumunod tanong, sabi, bakit mas mainam daw ang kababaihan na isagawa ang salatul tarawih sa loob ng kanilang tahanan? Binanggit natin ito na nakaraan, di ba? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa salatihunna fil buyutahunna khairu, no? Yung pagsasala nila ng mga kababaihan sa loob ng kanilang tahanan, ito ay mas inam. Okay? So sabi natin, bakit mas mainam ang salatul tarawih sa tahanan ng kababaihan? Sabi natin, ang salatul tarawih ay hindi obligado sa mga kababaihan. Sabi natin, ang asal, ang batas ng salatul tarawih, ito ay sunnatul muakkada. Sunnatul muakkada. Ito ay napatunayan na sunnah na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinikayat niya ang Muslim na gawin ang mga ito. Okay? Pero sa mga kababaihan, sabi natin na mas inam na ang kanilang pagdarasal ay gawin nila sa loob ng kanilang tahanan. Naam. Sabi natin, kung ang mga kababaihan ay magdasal o magsagawa ng kanilang pagdarasal sa loob ng kanilang tahanan, kung saan mas tago, ito ay mas inam sa kanila. Kung sila ay magsagawa ng pagdarasal sa mas tago na lugar ng kanilang tahanan, ito ang mas may gantimpala o mas mahigit ang gantimpala sa kanila. No? Ano ang ating katibayan? Ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kamakala sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fil baytiha afdalu min as-salatiha fil hujratiha wa salatuha fil maqda'iha afdala min salatiha fil baytiha. Rawahul Abu Dawud. At sinabi ng sugo na ang pagpapala ni alayhi sumakanyang kapayapaan, ang pagdarasal ng kababaihan sa kanyang tahanan ay mas inam sa kanyang bakuran, no? Ang pagdarasal sa loob ng kanyang silid tulugan ay mas inam pa sa loob ng kanyang tahanan. Maana, ang kahulugan, sabi natin kung halimbawa siya ay magdadasal sa kanyang bakuran, no? Ano ba ang mas rewarding? Magsala siya sa loob o sa bakuran? Sabi natin mas rewarding ang pagdarasal sa loob ng salas ng kanyang tahanan. Halimbawa siya ay magdarasal sa loob ng kanyang kwarto ng tulugan at saka sa salas ng kanyang tahanan. Saan ang mas rewarding? Sabi natin mas rewarding yung kanyang lugar o kwarto na tulugan. Dahil kung mas saan ang tago, ito ang mas abdal o mas higit sa kanila na isagawa.
Ano ang ating katiwayan patungkol dito? Sa naiulat na hadith pa rin mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi doon, "Wan Humayd, amra'ati Abi Humayd, was-Sa'di, anha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqalat, ya Rasulullah, inni uhibbu as-salata ma'aka." Qal, "Qad alimtu annaka tuhibbu as-salata ma'i, was-salatuki bil baytiki khairul laki bis salatika fil hujratiki wa fil akhir hadith." No? Sabi natin si Humayd, no? Sino ba si Humayd? Sabi natin siya ang nanay ni Humayd, no? At asawa ni Abu Humayd, As-Sa'di, no? Sabi natin siya ay babae na nasa Madina at nagpaalam siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumungo siya, no? Sabi no, siya ay nagsabi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "O mensahero ni Allah, ibig ko na magdasal kasama mo." At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Humayd, sabi niya, "Batid ko na ibig mong magdasal kasama ko," ibig sabihin sa Masjidun Nabawi, no? Kumuha tayo ng aral dito, no? Sabi, "Ngunit ang pagdarasal sa loob ng iyong tahanan ay mas mainam kumpara sa pagdarasal mo sa iyong bakuran, at ang pagdarasal sa iyong bakuran ay mas mainam kumpara sa pagdarasal mo sa masjid sa iyong lugar, at ang pagdarasal mo sa masjid sa iyong lugar ay mas inam kumpara sa pagdarasal mo sa aking masjid." Subhanallah, no? Kita niyo 'yan? Ayon sa hadith na ito, no? Ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Na kung ang babae ay magdarasal sa masjid malapit sa kanyang lugar, sa kanyang barangay, mas higit pa ang reward nito kaysa magdasal siya doon sa masjid ng propeta. Subhanallah, no? Subhanallah. At sabi natin, kung siya ay magsasala sa loob ng kanyang bakuran, mas rewarding yung kaysa magsala siya doon sa masjid, sa kanyang barangay, no? O sa kanyang lugar. At kung siya naman ay magsasala sa loob ng salas niya, mas rewarding yon o mas higit ang gantimpala kung siya ay magsasala kumpara sa loob ng kanyang bakuran. At kung siya ay magsasala sa loob ng kanyang tulugan, mas rewarding yon kaysa naman magsala siya sa salas ng kanyang bahay. Subhanallah. At sabi natin, no? Sabi natin, ito talaga ang mga sahaba radhiyallahu anhu. Subhanallah. Subhanallah. As-sahaba wa sahabiyat, no? Sabi natin, ang mga lalaking kapanalig at babaeng kapanalig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ito, nang marinig ito, ang aral na ito, ang utos na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, no? Nang sinabihan siya ng Rasulullah ng sugo ni Allah si Humayd, ano ang ginawa niya ayon sa hadith, no? Na kanyang ipinag-utos na siya ay ipagtayo ng masjid sa pinakasulok ng kanyang bahay. Allahu Akbar, no? Si Humayd, nag-utos siya na igawa siya ng bahay dasalan, musalla sa loob ng pinakatago ng kanyang bahay. At ayon sa hadith na ito, no? Ayon kay Imam Ahmad, na ito si Humayd ay nagdasal dun sa lugar na yon na pinagpatayo niya sa pinakasulok ng kanyang bahay. Nagsala siya dun hanggang sa makatagpo niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, maana, hanggang siya ay abutan ng kamatayan. Subhanallah. Subhanallah. Kita niyo to? Yung ta'a. Sabi nga natin, ito dapat ang pag-uugali, ang sipat ng isang Muslim o Muslima. Wa qalu sami'na wa ta'na. Wa qalu sami'na wa ta'na. Narinig natin, sinusunod natin. Ito ang sabihat. Tinanong si Humayd, narinig niya, no? Kung magsala ka sa masjid, ay sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kay Humayd, kung magsala ka sa masjid mo, mas inam yung kaysa magsala siya kasama niya sa masjid niya, sa inyong Masjid Nabawi. Subhanallah, alam natin kung ano ang gantimpala ng pagdarasal sa Masjidun Nabawi. Di ba? Pero ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang sahabiyat, si Humayd, no? Sabi niya, kung magsala ka sa masjid mo sa lugar mo, mas inam pa yung kaysa magsala ka sa masjid ko. Subhanallah. At kung magsala ka doon sa loob ng tahanan mo, mas inam yung kaysa magsala ka sa masjid sa lugar nyo. At dahil dito, dahil yun ay narinig niya, no? Sabi natin, ang kanilang iman, mashallah tabarakallah, no? Kumpara naman natin, napakalayan natin. Sabi ito, nang marinig ito ni Humayd, nang patayo siya ng musalla sa loob ng kanyang tahanan, at doon siya nagdasal hanggang siya ay abutan ng kanyang kamatayan, hanggang makatakbo niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. No? Sabi natin, last question, inshallah. Sabi natin, maari bang sabayan ng babae sa loob ng kanyang tahanan ng imam sa masjid kung ito ay malapit sa kanyang tahanan at dinig ang boses nito? Walang pinagkaiba to, sabi, no? Magpe-play siya ng live webcast sa Makkah, sasabayan niya yung imam. Subhanallah, no? So ano ba ang sinabi ng mga scholars patungkol dito? Sabi ng mga scholar, sabi ng mga pukaha o maalam sa pambatas ng Islam, na ang pagdarasal sa loob ng bahay habang sinusundan ng imam sa masjid, no? Sa masjid, malapit pa yun sa bahay, ay hindi tanggap. No?
ay hindi tama. Ayon pa sa ibang lingwahe. No? Hindi tama yung magsasala ka sa loob ng bahay, sinasabayan mo yung imam sa masjid na malapit sa bahay mo dahil naririnig mo yung takbir, yung qiraan ng Quran, pagbabasa ng Quran, sumasabay ka, Allahu Akbar, yuko sila, yuko ka rin. Subhanallah, no? Sabi ng ating mga fuqaha, maalam sa pambabatas ng Islam, hindi maaaring magdasal, no? Hindi maaaring magdasal na kasama ang imam maliban na lamang kung ikaw ay nasa loob ng masjid. Kung nasa loob ka ng masjid, kasama ka ng jamaah, pwede kang magsala o magdasal kasama ng imam. At ayon pa sa kanila, o kaya naman ay nasa labas ka ng masjid, pero yung saf, yung pila, dahil yung bilang ng tao, ang dami, no? Tuloy-tuloy yung pila sa labas, nakikita mo yung jamaah, naririnig mo yung imam, ayon sa kanila, kung ganito ang pangyayari, kung ganito ang sitwasyon, ay tama, tanggap yung kanilang sala, no? Wallahu ta'ala alam. Sabihin natin, no? Ayon sa ating mga ito rin ang pananaw ni Imam Shafi'i at Imam Ahmad rahimahullah patungkol sa bagay na ito, no? Kung ang pila ay umabot sa kanilang tahanan, no? At nakikita nila yung jamaah, karugtong sila ron, naririnig nila yung imam, ang kanilang sala ay tama. Again, sasabihin natin na ang pagdarasal sa kanilang tahanan, sa pinakatagong lugar, ito ang mas ina. Okay? Sabi natin, maaari bang magdasal sa labas ng masjid kahit na may bakante pa sa loob? Isa pa tong question, no? Kasi lalo yung iba, no? Sabi natin, kapag nagruko yung imam, nagmamadali sila, di ba? Hahabol. Yuyuko kahit nando sa labas, kahit hindi sila kadugtong ng pila o ng linya. Tama ba ito? So ayon sa mga fuqaha, ayon sa mga batas, maalam sa pambabatas sa Islam, na patungkol sa pagdarasal sa labas ng masjid, kahit na mayroong pang lugar o puwang sa loob ng masjid, ito ay kinikilala bilang maling gawain. Hindi po tama. May lugar pa sa masjid, no? May lugar pa dun sa loob ng masjid, dahil nga, ano bang pwedeng i-address natin, itawag natin sa mga taong nagmamadali, o maaaring kulang sa kaalaman, no? Dahil nagruko na yung imam, ayaw niyang, ewan ko ba kung anong laking reward patungkol doon, o maaaring sabihin natin bunga siguro ng kakulangan sa kaalaman, o katamaran siguro, no? Dahil ayaw balikan yung may iwanan, dahil nakaruko na yung jamaah, kahit nasa labas siya, hindi karugtong ng pila, ng linya, no? Kahit nasa labas ng masjid, ay biglang, hindi na nga nagtakbiratul ihram, sabay lang yung muko, subhanallah. Subhanallah, bagay hindi pambabata sa sala ang ating paksa, no? Sabi natin, kapag siya ay nagsala, nasa labas siya ng masjid, hindi siya karugtong ng linya, at may pwesto pa doon sa loob, ang kanilang sala ay hindi tama, no? At ang kapulungan ng komite, ang Buhuti al-Daima, ang komite ng mga scholar na responsable sa pagbibigay kasagutan patungkol sa bagay na ito, sabi natin sila ay tinanong patungkol sa ganitong sitwasyon, no? Sabi natin, mayroong mga grupo na sumusunod sa pagdarasal. At ang kanilang pininpoint pa rito, yung mga nangyayari ngayon sa Makkah at Madina. No? Na kung saan kalayo-layo, no? Ang layo ng haram, dahil rinig, sabi natin, napakataas ng trompa, ng speaker, sa minaret ng masjid, kaya rinig kahit sa malayong distansya. Sabi na, tama ba to kahit hindi sila karugtong ng linya? Ayon sa ating Buhuti al-Daima, mga scholar ng komite na responsable sa pagbigay kasagutan sa Islamikong katanungan, ayon sa kanila, ang kanilang pagdarasal ay hindi tama o hindi tanggap. Ito ang pananaw ayon sa kanila ni Imam Shafi'i at Imam Ahmad, kaawa nawa sila ni Allah. Maliban na lamang ayon sa kanila kung yung pila dire-diretso. Nung tanong na patungkol sa labas ng masjid o kaya yung pila umabot sa kanilang bahay. Ganun din ayon sa kanila, no? Ayon kay Imam Ahmad, kay Imam Shafi'i, no? Ang madhab nila dito, ang pananaw nila dito, kung ang pila ay dire-diretso, umabot dun sa kanila at karugtong sila. Okay? Ay pwede nilang gawin ito. Kung hindi, sabi nga natin, may espasyo pa dun sa masjid, di sila pumasok, ang kanilang sala ay mali. Ang kanilang sala, ayon sa kanila, ay hindi tanggap o hindi tama. Wallahu ta'ala alam. Ayon pa sa kanila, kung ang kondisyon ay hindi naabot, no? Walang pila, hindi kasama ng jamaah, no? Ayon sa kanilang pananaw, ang pagdarasal nito ay mali. Ito ay hindi tanggap. Dahil ang Muslim ay dapat manalangin kasama ang grupo, no, sa loob ng masjid. Lalo kung may espasyo. Kung wala naman, sabi natin, kung puno at ang pila ay umabot sa labas, pwede silang dumugtong, sumali dun sa jamaah kasama ng grupo. Okay? Ayon sa kanila, dahil ang katibayan dito, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama al-nada, falam ya'ti, fala salati, lahu illa man adar, no? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang makarinig ng adan o pagtawag sa pagdarasal, no? At hindi nagtungo dun sa masjid, hindi pumunta sa masjid. Kaya ito ay isa sa mga bagay na tinuturo sa atin, no? Sa ibang rawi, ito ay inuulat ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu
na sino man hindi raw tumugon sa pagtawag sa pagdarasal, walang sala para sa kanya. Ito ay binang warning sa mga kalalakihan, no? Na mga hindi nagtutungo sa masjid, na isinasagawa ang sala sa bahay, no? Sabi natin, ang sala sa bahay, ito ay prescribe, pinag-utos sa mga kababaihan, no? Kaya sa mga kalalakihan na narinig yung adan, no? At kayo nagsagawa ng sala sa bahay nyo, ay walang sala para sa inyo, ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag-ingatan nyo, no? Ganun din ang bagay na ito. Hindi kayo pwedeng sumama sa jamaa kung kayo ay hindi kasama sa loob ng masjid o karugtong nyo yung linya. No? Ito ang isa sa mga bagay na idinidiin ng ating mga scholar na dapat nyong maunawaan. No? Kung ikaw ay nasa labas ng masjid, sabihin natin dahil wala nang lugar sa labas, ang jamaa, dire-diretso hanggang sa labas, pwede tayong sumali. Ngunit kung wala, may espasyo sa loob, dahil ikay nagmamadali, o bunga na yung katamaran, basta ka lang pupwesto sa labas, ang ating sala ay hindi tama o hindi tanggap ayon sa ating mga scholars ng Islam, at ito ang ayon sa pananaw ni Imam Ahmad at Imam Shafi'i. Kanila ding itinuring o inilatag yung katibayan mula doon kay Ibn Maktum. Sabi natin si Ibn Maktum ay humingi ng permiso o ruksa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ila an yusalli fil baytihi. No? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'na da fi salah? Waqala Ibn Maktum, na'am. Waqala fa'ajib. Akhraj al-Muslim. Sabi natin, ito si Ibn Maktum ay tumungo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi natin, sino si Ibn Maktum? Tilalaki natin to sa, sabi natin, sa paksa natin ng sahur, o suhur, di ba? Si Ibn Maktum, siya yung isa sa mga tagatawag ng pagdarasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay bulag, wala siyang paningin. Humingi siya ng permiso sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam noon na siya magdasal na lamang sa bahay kasi siya ay bulag. Anong sagot ng propeta sa kanya? Hal tasma'na da? Narinig mo ba yung adan ng sala? Sabi niya, na'am. So sabi ng Propeta Muhammad, tumungo ka sa pagdarasal. Tapos ikaw, ang lakas-lakas mo, wala ka naman diferensya. Subhanallah, ni hindi ka magtungo sa masjid, ni hindi makita ang anino mo sa masjid. Subhanallah, mahiya naman tayo. Mahiya tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Mahiya tayo sa ating mga sarili. Kahit itong bulag na ito, no? Subhanallah, bulag, ay hindi binigyan ng permiso ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil naririnig niya ang adan, mano pa kaya tayo? Na tayo binigyan ng kalusugan at lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala ni hindi natin makuha tumungo sa masjid kapag tayo ay tinatawag sa pagdarasal. No? Subhanallah. Subhanallah. Inshallah, putulin natin dito at dudugtungan natin susunod inshallah. No? Ang papaksain natin inshallah ay kung tama ba ay o kaya ay okay lang o ayos lang na tayo humawak ng mushaf kung tayo magsasagawa ng salatul tarawih. Inshallah, sagutin natin yan sa susunod. Putulin natin dito. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Allah ang walang kapitasan, ating pinapapurihan. Humihinga ako ng tawad kay Allah para sa aking pagkukulang at kasalanan. Kayo mga kapatid ko sa Islam, hinihimo kayo na magbalik loob kay Allah dahil siya mapapatawad ang mahabagin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.